I'm Gilbert Llaneta Malacad from Legazpi Albay. I'm a CEO of GIF Microfinance Incorporation and GIF Consultant Services Inc. for my franchisee. Ang pinakalayunin niya is yung makatulong tayo sa mga small enterprise. Yung mga low income, like example ng may mga daily income, especially, yun talagang tinutulungan natin. Kasi yun talaga yung pinaka-purpose ni GMI na yung to help the poor. Yun ang kuha natin. So, at saka din siyempre yung mga unemployed na tao, natutulungan din natin magkaroon ng trabaho. Ang family business talaga namin is more on rice mill, rice field. So, bali ako, nag-isip ako ng that time noon, nasa Manila ako that time. And nag-work din ako sa Sanford Corporation as a supervisor. Gumagawa kami ng mga piyesa ng bako. At saka isa rin akong nag-CNC operator ako doon. That time noon is sumina yung ekonomiya ng Amerika eh. Kaya umuwi ako ng Bicol noon. At saka yun nga, sabi ko naman sa sarili ko, sabi ko noon, questionable sa akin, ano bang problema ng tao? Kasi sabi ko, ang karamihan nakakausap ko doon, ang problema daw ng tao is pera. Ano kaya sabi ko kung gawin nating negosyo yung pera, yung sinasabing money works for you. So, yun, napag-isip ako, kaya nag-apply ako during that time ng collector. Actually nga, overqualified ako because nga may course din, engineering. But hindi ko pinansin yun kasi learning ang kinukuha ko doon. Hindi ako nag-RT na mababa yung sahod ko. So, hanggang naging collector ako. Yan si Panline Corporation. Kilala nyo si Panline, sila yung may-ari ng Motor Trade, Bank of Makati. So, doon ako nahasa kung paano makipag-usap sa mga tao, tsaka paano magpautang, ganyan. Hanggang na-promote ako noon, hanggang naging branch manager ako noon. After that, so ako kasi may satisfaction akong hinahanap noon eh. Gusto ko madagdagan yung kaalaman ko. Hanggang naglipat naman ako sa isang bank cooperative. So, bali doon naman ako nahasa talaga. Kaya si GMI, tinatawag nilang all-in-one. Kumbaga, ito ay little bank. Pag once na nag-franchise ka sa amin, para kang may sariling maliit na bangko. Yun ang kuha ni GMI. Kaya bago nabuo si GMI, 12 years muna ako sa services bago ko talaga tinayo yan. Kumbaga, dinaanan ko muna lahat. Kumbaga, yun ang nagiging asset ko sa company, yung experience ko talaga. Yun din ang tinuturo ko sa mga nagpa-franchise sa akin. Actually, si GMI nagsimula 2014. But, wala pang license. Kasi nga, ino-operate ko yan sa bahay. Sa bahay ko ino-operate. During the time D-op ko, doon ako nangungulekta. But, nasa cooperative bank pa ako noon. Ang D-op ko noon is Sabado, Linggo. Yun ang ginagawa kong collection basis. Nagsimula lang ako ng 5,000. Hanggang lumaki yun. During the time na 2017, naisipan ko lumalaki ng portfolio, 600,000 na yung portfolio. Eh, ayaw ko naman mapaya sa company ko. Kaya nagpaalam talaga ako, nag-resign. Pero hindi ako nagsabi sa kanila na mayroon ako noon because of conflict interest. So, nag-decide kasi ako noon because of nagkaroon ako ng family. Kumbaga, kinukulang na yung sahod. Eh, ayaw ko naman umasa sa magulang ko kahit may mga negosyo magulang ko eh. Kumbaga, self-supporting din ako kasi. So, yun. Hanggang 2017, nagkaroon siya ng license. May nagtiwala sa akin. May nagtiwala sa amin na mga gusto rin magnegosyo ng ganito, mag-invest sa amin. Kaya lumaki si GMI. Hanggang palaki-laki. Kasi yung projection ko noon, every year, kailangan may isa akong branch na bubuksan. Actually, nakuha ko yun. Minsan nga, pag sinisurety, 2 branch eh. Doon lang nangyari ng pandemic baga. Alam naman natin yung pandemic. But now, hindi na pandemic, tuloy-tuloy na yun. Actually, ang daming naitulong ni GMI sa ating komunidad. Because of yung may mga negosyo na maliliit na palaki ni GMI. For example, sari-sari store, nagkaroon siya ng subsidy, nagkaroon siya ng piggery, nagkaroon siya ng another bigasan. Kasi ganun kami, hindi lang tumutulong kami sa kapital, advisor pa rin kami kung ano yung gagawin mo sa negosyo mo na pwede mo pang ilagay dito. Kasi sinusurvey namin yan. Kasi ang gusto namin mangyari sa mga kliyente namin, sa member namin is yung long term. Yun ang hinahanap namin sa isang member.
Nakatulong talaga siya. Actually, siyempre pa nagbukas tayo ng isang barangay, yung isang barangay wala naman alam sa ganitong loan, nagpapaseminar kami for livelihood program kung anong gagawin dyan sa isang barangay. Mga handicraft, like sample that, siniseminar namin yan. At saka, yun nga, pinapautang namin yun. Doon kinukuha yung pangbayad, doon sa kita nila. At saka, yun naman sa mga, yun nga, sabi ko kanina, yung walang mga trabaho ng mga anak ng mga member namin, nagkakatrabaho dahil sa amin. Ina-hire namin yan. Actually, yung isang natulungan namin, dati kasi nag-i-interview din kami noon eh. Hindi pa nung pandemic. Yun nga, dahil daw sa GMI, nakapatayo siya ng sariling bahay, napatapos niya yung anak niya sa college dahil dun sa loan niya. At saka, yung negosyo niya nag-expand pa, nag-branch out pa siya dahil dun sa GMI. Kumbaga, hindi niya masabi kung ano ba nangyari, but yun ang sinasabi niya sa amin eh. Kumbaga, lumaki pa yung negosyo niya. Hindi lang yung negosyo niya, yung knowledge niya lumaki pa kasi nga as a GMI na nag-offer kami ng mga loan ng iba-ibang category, advisor pa rin kami sa kanila, parang consultant pa rin kami sa kanila. Yun din ang ginawa. Actually, yung technology namin is online system banking. So, ang kagandahan lang natin sa online kasi nandyan lahat. Kita mo kaagad ngayon kung magkano yung kita mo. Kita mo ngayon kung magkano yung expenses mo. Kahit nasa abroad ka, kita mo yung operation mo. Kasi kahit sa cellphone mo, pwede mo siyang makita basta mayroon tayong data. Yan yung pinaka-innovation namin. Actually nga, may nilabas kaming bago ngayon, yung online user. Pwede na makikita ng kliyente yung mga balance nila kung magkano na at saka pwede sila mag-send na ng application doon through renewal. Yun po yung bago namin ngayon na innovation. Actually, hindi naman sa pagmamayabang kasi ako galing na ako sa iba-ibang lending institution, 12 years. Ito talaga masasabi kong kami yung naiiba because nga sa aming online system program. May mga gumaya na din, natulungan na rin ako, yung pasalamat din sa akin. Kasi ang kagandahan dito sa microfinancing natin is bilang owner, hindi lang tayo namumuhunan dito. Ang namumuhunan dito yung ating mga customer. Kaya yun ang tinatawag sa amin na member of owner. Kumbaga naglo-loan ka sa sarili mong utangan. Like example, SS, nag-savings tayo, ilulon din natin yan. So yun lang sa amin na mga owner, sa una lang talaga kami lalabas ng kapital, yun ang sacrifice namin. After 1 year, ang umiikot dyan, yung mga savings na lang, at saka interest, penalty, yun na lang umiikot dyan. Kasi ang kliyente, ang mga member natin, sinasabi ko na addict yan sa utang. Hindi pa tapos yung 3 months na term, 2 months pa lang, magre-renew na yan. Renew siya. Kaya mabilis ang rolling ng kuha natin dito, ng sistema. At saka mabilis rin makatulong tayo. Win-win solution lang. Ang mga ginawa ko dyan is more on marketing. Tumutulong kami. For example, nung lockdown, nag-community pantry kami. Pag may typhoon, relief goods kami. Doon nakikita ng mga member namin na talagang si GMI tumutulong, hindi lang sa pagpautang. Kasi hindi lang kami sa pagpautang eh. Meron din kaming insurances, meron ding savings. Hindi naman totally puro pautang ang product namin. Kumbaga, accessible sa lahat. Kaya yun, nag-expand kami. Malakas yung marketing din namin noon. Kasi minsan nga, na-interview na kami ng mga radio station, ganun. Kasi tumutulong nga kami, nabibidyoan kami. Nagpapaalam kami sa isang barangay, mamimigay kami ng ganito mga relief goods. Kumbaga, sinishare lang namin yung blessing namin. Na-apektuhan ako ng siguro mga 70%. Dahil nga yung mga customer namin na mga sari-sari store is nagsarado. At saka yung mga salary ng mga private na wala ng trabaho. But, mayroon pa din kaming collection because nga all-in-one kami. Yung government employee, continue po yung sahod nun. Yung pensioner, continue po yung sahod nun. So yun nga, may moratorium na sinasabi sila nun. Yung iba, hindi naman nag-aabil kasi nga gusto mag-renew. That time noon, nagpaparenew kami kahit pandemic. Yun lang talaga, malaki lang talaga na wala na collection sa amin kasi nga hindi mo mapilit yung tao that time na yun. Pero yun nga, inaatid namin yung savings sila, mag-withdraw sila, inaatid namin.
nakakalusot naman kami because microfinance kami. Ibig sabihin ng microfinance, apur. Pag lumusot ka sa checkpoint, titingnan yung ID mo, microfinance, apur, lusot ka. Pero kung lending company ka, no, hindi ka makakapasok sa kanila. Kasi yung purpose namin, maghatid kami ng savings eh. Magbibigay kami ng mga sabon, alcohol, yun ang purpose namin. Kaya nakakapag-collect kami, nakakapag-release pa rin kami. Humina lang talaga. Actually kasi yung franchise na yan, wala talaga akong idea. Actually, nakwento lang sa akin ng kaibigan ko. Yan niya si LTNG Credit Line, kaya lumaki yan kasi may consultant. Yung pala, ang business kasi pala, pag mayroong consultant, lalaki. Kasi hindi mo nakikita nila. So ako naman, nagkataon na pandemic talaga, siyempre mahina yung yung fund natin. So sabi ko, paano ako makakalabas ng Bicol? So yun ang naging idea ko dahil dun sa kaibigan ko na lumipat nga sa akin, naging operation ko kasi dati siya sa LTNG rin. So yun nga, lumipat sa akin, dun tinanong ko kung sino ba yung consultant natin. Yun nga, na sabi nilang ganito, yun, kinunta ko yun. At saka yun din ang purpose ko sa franchising na makatulong pa tayo sa mga gusto magnegosyo na yung pera na lang nila magtatrabaho para sa kanila. At saka yung mga employment, yung mga bagong graduate na nangangarap magtrabaho sa bangko na hindi ka agad-agad makapasok, sa amin yun, hina-hire namin yun. Kasi karamihan po na nag-resign sa amin, lahat po nasa bangko ngayon. Kasi po yung knowledge talaga po. Pagdating nila doon, new account sila lahat. Kumbaga, ang daming pasalamat nila dahil sa amin. Dahil sa sistema namin. Na-build talaga sila doon. Kasi pumupukaw kami ng potensyal. Hindi lang yung magtatrabaho ka lang yan. No, may mga discussion kami dyan every 15 minutes. Actually, ang hinahanap lang namin sa isang franchisee, yung open-minded at saka yung negosyo, buhay na niya. Kasi wala na tong bawian eh. Pag pumasok ka dito, dapat isipin mo, buhay mo na to para tumagal ang negosyo. Kasi kung papasukin mo na to, naglalaro ka lang, nagbibiro-biro ka lang, nagsasayang ka ng oras. At saka nagsasayang din kami ng time sa'yo kasi kami magtuturo. Kasi sa support, grabe kami sa support magbigay. Araw-araw tinitingnan namin yung operation nila because of online. Every 1 month, twice a week kami pupunta dyan. Field auditing and accounting auditing sa loob po. Yung sa madaling salita po, ang hinanap namin na franchisee dito, yung negosyo talaga yung hanap. At saka yung may capacity po talaga na to operate. Kumbaga yung may sobra-sobrang pera na hindi nila nagagalaw sa bangko, i-withdraw nila para tumubo, mas lumaki pa yun. Sa pag-training ng franchisee, wala namang problema yun. Kaya sabi ko nga sa kanina, online system. Nakikita namin yan. At saka may mga manpower naman ako. Nakatuka-tuka kasi yan eh, by area. For example, may 5 franchising, may nakahawak dyan na isang area manager. Ganun po yan. Iba sa Manila, iba sa Bicol, iba kung saan. Sa Davao, iba doon. Ganun po yan. Para hindi makraming yung oras nila. At saka yun nga, madali lang po i-monitor dahil sa online system. Isang tawag lang po sa kanila. Tatawagan namin kagad po kung may pagkakamali sila. At saka yun nga, every pagpunta namin twice a week, nagpapaseminar kami. Kung ano yung pagkakamali nila, siniseminar namin sila. Nag-i-stay kami siguro doon, mga 3 days o 2 days kung may mga inaayos na problema. Para pag alis namin, natuto sila, naayos pa namin yung problema nila. Depende po yan kung sumusunod si franchisee sa amin. Kasi kung di ka sumunod sa amin bilang franchisee, mawawala ka sa direksyon. Ganun po yun. Kasi kami yung consultant, kami yung nagtuturo. Yun po ang kuha namin din doon. Win-win solution lang po yun. Actually kasi si JMI, nakaplano sa akin, someday, hindi naman ako nangangarap ng mataas. Kumbaga, that's my projection lang. Si JMI, magiging bank, rural bank, gift bank, ganyan. Oh, that's a projection lang yan. Kasi nga yung sistema natin is banking talaga eh. Meron tayong time deposit. May nag-question nga sa akin yan, baka hulihin ka nga yan kasi kuwan nga yan. Banking system ka yan. Sabi ko, yung sistema lang, pero yung pangalan, basahin mo kung ano yan. Microfinance yan, hindi yan bangko. Wala tayong PDIC. SIC registration lang tayo and secondary license. Ang goal ko naman, yung isang nag-franchise sa akin, gusto ko manganak yung franchise niya. Magkaroon siya ng branches. Kumbaga, dumami-dumami pa.
Yun ang goal ko sa kanila. Kasi ayaw ko na nag-franchise ka sa akin na hindi ka magiging successful. Kasi lahat ng franchise, tinuturing ko sarili ko. Sarili ko po yan. Hindi ako umiisip ng royalty kung ano. Hindi ako nag-advise sa kanila, lakihan mo yung sales mo para lumaki yung royalty. Hindi ako ganun. Kahit maliit yung sales mo, basta wala kang sakit ng ulo. Yun ang goal ko sa kanila. Yung makikita ko na one time nagpasalamat sa akin, malaking karangalan ko yun. Kasi yung pera, nakukuha lang yung pera eh. Pero yung pasalamat ng isang tao sa'yo, yung sabi nga, yung tiwala, mahirap yun kunin. Kasi hindi naman natin kailangan na sobrang magaling na franchisee, sobrang mayaman na franchisee. Ang kailangan natin dito, yung loyalty nila. Kahit saan tayo pumunta, di kayo iiwan yan. Expand. Actually, yung may share ko lang talaga yung history ni GMI. Yung nagsimula nga talaga ako sa 5,000 na puhunan hanggang lumaki. Ako yung collector, ako yung cashier. Pag once nga na magpiprint ako ng cash voucher kasi mano-mano pa that time, wala naman system, pumupunta pa ako doon sa opisina ng asawa ko kasi nagtatrabaho. Nakikisuyo pa ako na sabi ko mag-print ka ng cash voucher kasi may release ako ngayon. Pati yung mga katrabaho niya, pinapautang ko yun. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sa mundo ng pautang, walang kaibigan, sabi ko sa kanya. Yun ang kuhan. Doon talaga po ako nagsimula. Halos nga po na-detect ako ng isang katrabaho ko. Medyo nainggit nga sa akin, ginaya ako. Kaya meron din siya ngayon ng microfinance. Ako yung consultant niya. Ganun po yun. Ang pagsimula kasi ng microfinance, hindi naman ibig sabihin na malaki ka agad yung puhunan mo. Ang kailangan, simulan mo para masabi mo yan ang microfinance na yan. Kasi kung puro lang tayo word, walang mangyayari, di ba? At saka, advice ko naman sa magpa-franchise, advice ko naman sa kanila yung cash flow nila. Kumbaga, maniwala sila sa numero. Huwag sila yung mag-aangat ka agad, magpapalaki ka agad ng sahod, di ba? Yun ang number one. Hanggat maaaring makatipid, tumipid ka. Kasi porque yung negosyo mo is pera. Hindi mo na, mayabang ka na, hindi mo na disiplina yung sarili mo. Hindi ganun. Kasi hindi biro-biro yung pagnegosyo ng microfinance. Nagnegosyo ka ng microfinance, sabi nila, mayaman ka. Hindi magic yung pagnenegosyo. Nasa iyo pa rin yung desisyon. Nasa iyo pa rin yung yung operation sa microfinancing. Pero maganda yung microfinance kasi nga nabibuild talaga yung knowledge mo. Hindi ka lang dito engineer, hindi ka lang dito teacher. Lahat mo gagawa mo yan kasi more on computation din dito, more on accounting. Sa pagiging teacher ka din because nagpapaseminar ka, pupunta ka sa barangay, magpapaseminar ka. Kasi sinasabi nila, collector ka lang. Hindi yun. Ang collector dito mabigat. Mabigat yung experience niya dito at saka mabigat yung knowledge niya dito. Kasi lahat ng mga businesses, kaharap niya yan. Actually, kay Ma'am Chris is believe talaga ako sa kanya because sabi nga sa akin yung nag-usap kaming dalawa, this is the passion. Kasi pareho kaming dalawa eh. Ako passionate ko talaga magpa-franchise na din because nga ang gusto ko kasi makatulong. Ganun ako eh, kasi talkative ako eh. Gusto kong makatulong talaga ako sa tamang taong tutulungan. So, as a rating naman kay Ma'am Grace, 100% din ako yan sa kanya. Kasi nakikita ko yung dedication niya, determination niya, yung strategy talaga niya, na bago niya kunin yung isang bagay, kumbaga pinag-aaralan muna, hindi yung basta-basta. Kumbaga nakaplano. May plan A, may plan B. Sa ganun nga sistema ngayon, magandang sistema to kasi sabi ko nga kanina sa kanya, may nangyari din sa akin ganito, pero through Zoom. Ganito yung interview. Ito actual to eh. Di ba? Kumbaga, naiiba. Kasi pag naiiba ka, talagang magiging improving ka pa. Di ba? Hindi lang dito yung knowledge mo, mas tataas ka pa. Kaya yun ang masabi ko kay Ma'am Chris bilang franchise manager din namin sa microfinance, Gift Microfinance. Thank you sa support and sa tiwala and sa tiyaga sa amin sa pag-market. Kasi medyo, alam mo yung marketing eh, talagang kwan yan. Pero enjoy yan because passionate siya. Ito yung passion niya, di ba? As of now, nakikita ko naman yung projection ko kasi napipil ko na eh. Mas lalaki tayo, mas maraming maibibigay si BPEX sa amin na franchisee. Kasi nga, dito sa mga ginagawa natin na by step, di ko po masasabi kung gaano kalaki, pero ba't papunta na tayo doon. Kasi siyempre, mas maganda na
Kumbaga, tinatrabaho muna natin, di ba? Pero napipil ko na papunta tayo doon. Mas yung expectation ko, mas lalaki. Kasi sa mga ganitong mga sistema at mga diskarte natin na ginagawa dito ngayon. So siguro sa sunod na interview, doon natin makikita. Much better na tayo doon. Because this is the first time pa lang na ma-encounter ko sa ganitong sistema. Kaya very thankful na naka-experience ako nito. Because sa BPEX and especially kay Ma'am Chris Garcia.